Sa bawat kwentong ginagawa ko, lagi akong nagsisimula sa pagtanong, bakit ako? Bakit ako ang kailangang magkwento nito? At bakit ngayon kailangan itong ikwento? Marahil dahil lumaki akong hindi napapakinggan. Isang batang matagal nang matutong tumahimik, magmasid, at makiramdam. Hindi ko alam na ang pag-oobserba ko sa mga tao ang magtutulak sa akin para sumulat at bumuo ng sarili kong mundo. Ako si Ryan Ugalde, isang manunulat at filmmaker na nagsimula bilang journalist. Doon ko unang naunawaan, mahalaga ang katotohanan. Mahalaga ring may magsabi nito, pero hindi palaging sapat ang salita. Sa likod ng mga proyekto ko ay laging may personal na sugat. Mga tanong tungkol sa pagkilala, pamilya, at kung saan ako nakapwesto sa mundong madalas hindi ako nakikita. Marami na akong nalaman at natutunan tungkol sa aking sarili. It was a frightening and grounding moment. One that forced me to ask, kung hindi ko ikikwento ang ganitong mga realidad, sino ang gagawa nito? Ang paglikha ng material ko ay laging personal at laging nakaugat sa pagiging tao. Pinaghahalo ko ang lengguwahe ko bilang isang mamamahayag at bilang isang direktor ng pelikula. Ngayon, nandito ako dahil nais kong matuto. Hindi lang bilang filmmaker, kundi bilang taong patuloy na naghahanap ng paraan para gawing mas makatao ang mundo sa paligid ko. At dito pumapasok ang 40 at kalahati. Isang pelikulang nagsimula hindi sa karakter, kundi sa akin. Sa takot ko, sa pangarap ko, at sa mga bagay na pinaglalaban ko. Ang pelikulang ito ay paraan para yakapin ang mga bahagi ng aking sarili na tagal mo nang tinakbuhan. Maraming salamat, Montañosa. Muli, ako si Ryan Ugalde, isang kwentistang patuloy na humuhubog sa sarili, sa kwento, at sa mundong gusto kong baguhin. At ito ang aking kwento.